tumarget ng mga batang babae. May mga anino sa ating lipunan na pilit nating iniiwasan pero hindi mapigilang silipin. Ang mundo ng mga serial killer ay tila isang malalim na iceberg. Sa ibabaw, nariyan ang mga pangalang naging bahagi na ng madilim na kasaysayan at pop culture. Pero habang lumulusong tayo ng mas malalim, mas dumidilim ang tubig, mas tumatahimik ang paligid at mas nagiging nakakabahala ang tunay na anyo ng tao. Magsimula tayo sa London, taong 1888, kung saan ang makapal na hamog ng Whitechapel ang nagsilbing tabing para kay Jack the Ripper. Ang kanyang target ay mga kababaihang nasa laylayan ng lipunan, mga kaluluwang naghahanap buhay sa dilim. Ang inakala nilang ordinaryong gabi ay nagtapos sa kamay ng isang nilalang na may surgical precision. Walang hustisyang nakamit. Ang mga teorya na siya ay isang doktor, barbero o dugong bughaw ay naglaho na kasama ang fog ng London. 5 ang kumpirmadong biktima pero ang takot na iniwan niya ay walang hanggan. Sa California, noong late 70s, ang Zodiac Killer ay hindi lang pumatay. Nakipaglaro siya gamit ang mga cipher at mensahe sa press. Tila ininsulto niya ang katalinuhan ng mga otoridad. Ang kanyang target ay mga magkasintahan sa mga liblib na lugar. Sa kabila ng mga banta at palaisipan, nanatiling multo ang Zodiac. Ang suspect na si Arthur Lee Allen ay nanatili lamang na pangalan sa papel. At hanggang ngayon, ang katauhan ng Zodiac ay isang tanong na walang sagot. Nariyan din ang Son of Sam na bumalot sa New York sa takot noong 1976. Si David Berkowitz, isang lalaking puno ng galit, ay namaril ng mga biktima sa loob ng kanilang sasakyan dahil umano sa utos ng isang demonyo sa anyo ng aso ng kanyang kapitbahay. 6 ang nasawi sa ilalim ng kanyang delusyon. Sa huli, hindi isang grandeng operasyon, kundi isang simpleng parking ticket ang naging susi sa kanyang pagkakadakip. Habang bumababa tayo sa mas malalim na bahagi ng iceberg, nagiging mas complex ang motibo. Si Eileen Wuornos sa Florida ay kumitilmang 7 buhay. Iginigit na ito ay self-defense laban sa mga abusadong lalaki. Subalit ang ebidensya ay lagturo sa malamig na pagpaplano at robbery. Bago ang kanyang execution, nag-iwan siya ng banta na siya ay babalik. Isang huling sigaw ng isang taong tinalikuran ng mundo. Si Dennis Rader o ang BTK ay nagtago sa likod ng maskara ng pagiging family man at church leader. Sa gabi, siya ay isang predator na pumapasok sa mga tahanan upang itali at kontrolin ang buhay ng kanyang mga biktima. Ang kanyang narcissism ang nagpahamak sa kanya. Isang floppy disk na ipinadala niya sa pulisya ang naglaman ng metadata na nagturo pabalik sa kanya. 10 buhay ang kinitil niya para lamang sa kanyang sariling satisfaction. Sa Midwest, nariyan ang Black Widow na si Belle Gones. Gamit ang mga personal ads, ay inakit niya ang mga mayayamang manliligaw patungo sa kanyang farm kung saan sila ay naglalaho. Nang masunog ang kanyang property, tumambad ang maraming labi, kabilang ang isang katawan na pinaghihinalaang sa kanya, bagamat marami ang naniniwalang pineke niya ang sariling kamatayan upang makatakas. Ang Night Stalker na si Richard Ramirez ay nagdala ng purong kaguluhan sa California. Walang pattern ang kanyang krimen, bata, matanda, lalaki o babae. Ang kanyang motibasyon ay nakaugat sa kanyang obsesyon sa satanismo. Ang kanyang pagbagsak ay hindi sa kamay ng pulis, kundi sa galit ng taong bayan na kumuyog sa kanya nang makilala siya sa kalsada. Namatay siya sa kulungan, bit-bit ang 13 conviction. Mas nagiging personal ang lagim kay Jeffrey Dahmer, ang Milwaukee Monster. Sa likod ng kanyang tahimik na anyo ay ang matinding pagnanais na angkinin ng buo ang kanyang mga biktima. Hindi sapat sa kanya ang pagpatay. Gusto niyang manatili sa kanya ang mga ito sa pinakanakakabahalang paraan. Natapos ang kanyang buhay sa kamay ng kapwa niya preso na siyang tumapos sa cycle ng kanyang karahasan. Dito rin natagpuan ng toy box killer si David Parker Ray. Gumawa siya ng soundproof na trailer na puno ng mga gamit para sa torture. Bago niya simulan ng krimen,
pinapakinig niya sa mga biktima ang isang tape recording na naglalarawan ng gagawin niya, isang psychological warfare bago ang pisikal na sakit. Nahuli lamang siya ng isang biktima ay nagawang makatakas at humingi ng tulong. Si Rodney Alcala naman ay nagtago sa liwanag ng kamera. Sumali at nanalo pa siya sa The Dating Game noong 1978. Sa palabas, ang babaeng pumili sa kanya ay tumangging makipag-date dahil sa kakaibang aura nito. Ang intuition na iyon ang nagligtas sa buhay ng babae. Si Alcala ay isang photographer na ginamit ang kanyang lente para biktimahin ang mga kababaihan at bata. 7 buhay ang kumpirmado, pero hinala ng marami, higit pa doon ang bilang. Sa pinakailalim ng iceberg, naroon ang mga halimaw na nag-iwan ng permanenteng peklat sa kasaysayan. Si John Wayne Gacy, ang payaso na kilala bilang Pogo, ay tinitingala sa kanyang komunidad. Subalit sa ilalim ng kanyang bahay, sa crawl space, naroon ang mga labi ng 33 kabataang lalaki. Ginamit niya ang tiwala ng publiko bilang kanyang sandata. Si Ted Bundy ay gumamit ng karisma at talino para manlinlang. Nagpanggap na may kapansanan o humihingi ng tulong para makorner ang mga biktima. Sa korte, ang kanyang arogansya ay umiral nang siya mismo ang tumayong abogado para sa sarili. Inamin niya ang pagpatay sa higit 30 kababaihan bago siya pinatawan ng parusang kamatayan. Ang tiwala ay ginamit din ni Harold Shipman, isang doktor sa United Kingdom. Ang kanyang mga pasyente na karamihan ay matatanda ay namatay sa kanyang mga kamay gamit ang labis na gamot upang makuha niya ang kanilang pera. Ang taong sinumpaang magliligtas ng buhay ay siya palang tatapos nito. Mahigit 200 ang tinatayang biktima niya. Sa South America, ang horrors ay mas malawak. Si Pedro Alonzo Lopez, ang monster of the Andes, ay tumarget ng mga batang babae sa Colombia, Peru at Ecuador. Matapos mahuli at umamin sa daang-daang krimen, siya ay pinalaya noong 1998 dahil sa limitasyon ng batas ng Ecuador at ngayon, ang kinaroroonan niya ay isang malaking palaisipan. Sa huli, nariyan si Luis Alfredo Garivito, ang halimaw. Ang opisyal na bilang ng kanyang biktima ay 138, pero ang inala ay umaabot sa higit 300. Mga batang lalaki, ulila at mahihirap ang kanyang target. Ginamit niya ang pagpapanggap bilang pari o mapaggawang-gawa upang makuha ang kanilang loob bago tuluyang sirain ang kanilang kinabukasan. Ang mga taong ito ay paalala na ang tunay na horror ay hindi gawa-gawa ng pelikula. Wala silang pangil o sungay. Sila ay maaaring ang iyong kapitbahay, doktor o simpleng tao na nakasalubong mo sa daan. Ang kasamaan ay walang iisang mukha at madalas ito ay nakatago sa likod ng ngiti. Ang Monster of the Andes ay tumarget ng mga batang babae sa Colombia, Peru at Ecuador.